Ano ang iyong buhay? Sabi sa ika-4 na kabanata pang 14 na bersikulo sa Aklat ng Santiago, ano ang buhay? Kaya nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sabi naman sa unang kabanata pang 24 na bersikulo sa Aklat ng Unang Pedro, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Ang buhay ay tunay na walang katiyakan, hindi ba? Maraming naghahangad ng mataas na pinag-aralan, mabuting gawain, maningning na kinabukasan, at naghahangad din na makamit ang pinakamarangyang bagay na maibibigay ng sanglibutan. Ngunit sa isang iglap ay ang buhay nakitil at nasumpungan niya na siya ay nasa kawalang hanggan. Sabi sa ika-16 na kabanata pang 26 na bersikulo sa Aklat ng Mateo, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtam niya ang buong sanglibutan at mawalan siya ng kanyang buhay? Gayon pa may kahit na ang buhay sa lupang ito ay walang katiyakan, nais ng Diyos na ipamahagi sa iyo ang buhay na may katiyakan at walang hanggan. Winika niya sa atin ang kanyang salita na ang buhay ay tulad ng singaw, sapagkat tayo ay ngayon nagkasala laban sa Kanya. At ang ating ugnayan sa Diyos ay nabuwag. Sabi sa ika-3 kabanata pang 23 na bersikulo sa Aklat ng mga taga-Roma, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Hindi lamang ang pakikipag-ugnay natin sa Diyos ang nabuwag, kundi dapat pa nating pagbayaran ng ating mga kasalanan, at ang kabayaran ay kamatayan na walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ang kamatayan ay totoo, sapagkat ang kasalanan ay totoo. Sabi sa ika-6 na kabanata pang 23 na bersikulo sa Aklat ng mga taga-Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Binanggit sa ika-21 na kabanata pang 8 bersikulo sa Apokalipsis ang isang kasalanan na lahat tayo ay salarin. At sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningis ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Iyong pansinin sa nauunang sitas na nagsasabi datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa sino mang lalapit at tatanggapin siya sa kanyang puso. At ito ay maisasagawa lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya na tanging si Kristo Jesus lamang ang makakapagligtas ng inyong kaluluwa sa pagdurusa sa impyerno. At siya lamang ang makakapagpatawad ng iyong mga kasalanan. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa, ng relihiyon o ng iyong sarili man, sapagkat si Jesus lamang ang tagapagligtas. Sabi sa ika-2 kabanata, pang 8 hanggang 9 na bersikulo sa Aklat ng mga taga-Efeso, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magpapuri. Sabi naman sa ika-14 na kabanata, pang 6 na bersikulo sa Aklat ni Juan, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan ko." Dapat natin alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus sa ikaliligtas natin sa ating mga kasalanan. Kung ikaw lamang ay magtitiwala sa Kanya, ipahahayag ang iyong mga nagawang kasalanan at inihingi sa Kanya ng kapatawaran. Siya ay nakahandang patawarin ka at pagkalooban ka ng buhay na walang hanggan. Sabi sa unang kabanata pang 9 na bersikulo sa Aklat ng Unang Juan, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sabi naman sa ika-5 kabanata pang 13 bersikulo sa Aklat ng Unang Juan, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan.
Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Sa iyo, kaibigan, tatanggapin mo ba si Kristo Jesus sa inyong puso? Maisasagawa mo ito ngayon. Kung nais mong tanggapin siya, kaibigan, sa iyong puso ay wikain mo ito. Panginoong Kristo Jesus, alam ko na ako ay isang makasalanan at nakatakdang mabulid sa impyerno. Aking pinagsisisihan ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita na sarili kong tagapagligtas at Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa akin at sa pagkakalinis mo sa aking mga kasalanan at sa pagkakaloob mo sa akin ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas. Amen. Kung ikaw ay pinagpala ng iyong napanood o nais mong maunawaan pang lalo ang tungkol sa salita ng Diyos, hayaan mong makipag-ugnay kami sa iyo. Ibigay lamang ang ilang mahalagang impormasyon sa iyong sarili sa pamamagitan ng aming online form. I-type ang go.mbbe.org/accept sa inyong internet browser at punan ang mga impormasyon ukol sa iyong sarili. Maaari ka ring magtungo sa mbbe.org para sa iba pang impormasyon tungkol sa aming mga gawain at pagsamba. Kagalakan namin na ikaw ay makilala bilang isang bagong kaibigan at kapamilya kay Kristo, ang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas.